Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Reaction muna tayo ngayon mga babayan. Napakaganda ng pag-uusapan natin, kaya kung hindi ka pa naka-like, like ka na, subscribe ka na kay Boy Sardinas. Nako, eto mga babayan, simulan natin to. Ang lupit, no? Ang lupit na to, no? Kampo ni Kong Abante nagsalita na. Oo. At itong mapapanood nyo, medyo chubby at ay gigil na, no? Ay mukhang mataas na ang BP. Bahala na kayo rito. Talagang tumaas ang BP. Oo, pinagtatanggol ho nila itong si Kong Abante, no? Binanatan din nila si BP. At talaga naman ay gigil na gigil. Huwag niyo daw inaano yung Kong Abante nila, huwag niyo daw bastusin. Kasi malaki po ang naitulong daw ni Abante dun sa kanilang distrito. Oy. Huwag niyo daw sisiraan, BP. Huwag niyo daw sinasabi na huwag nang iboto. Ayaw nga namin ng iboto yan. At kasi iboboto yung mga ganyan na mga bumanat at ay bumalahura kay Tatang Digong, no? Kay BP. Hindi na dapat yan na pinapaupo. Bahala kayo, ilan lang ba kayo maboboto diyan? O ipaglaban nyo, madam. O panoorin nyo to. Panoorin nyo to at Ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Ayan mga babayan, napanood nyo to. Ang lupit, no? Bastos ka daw, BP. So ngayon, ang sinasabihan daw ho na bastos yung ating pangalawang pangulo at wala naman daw naiambag sa kanilang distrito. Ito masasabi ko sa iyo, madam, di wow. Ito sa iyo, boom. Saka humuhugot ng ganyang ng lyrics mo, madam, na si BP pa ang sinabihan nyo na binabastos ang inyong congressman. Di wow. Ano ka ba na tawag dito? Updated ka ba, madam, sa mga issue? Updated ka ba sa mga pinaggagawa nila sa hearing? Baka hindi ka updated. Ngayon bumabawi si BP. Baga ganti lang ito. Ngayon, anong kayo? High blood kayo? Ayaw nyong bubuelta itong si BP sa mga pinaggagawa ng Kong Abante nyo. Wow! Ano man daw oras, mga babayan, ito take note to, anumang oras daw ay nakakatulong itong congressman nila. At hindi corrupt. Yan ata yung isa sa
May mga magagandang relo eh, no? Oo. Eh, ang gawin nyo, madam, na mag-live kayo, magdamag, maghapon. Ikampanya nyo yung si Kong Abante kung mananalo pa. Naku, eh, sigurado kayo, mawawalan kayo ng trabaho dyan pag natalo na si Kong Abante. O kayong mga nandyan na patuloy na pinoprotektahan o talagang ikinakampanya si Kong Abante. Eh wala eh, si BP kinalaban nyo eh. Dati mga Maka Duterte yan, tapos bigla na lang naging kabila. O edi wow. Tapos ngayon, ikaw madam, ang galing mo magsalita na itong si BP pa ang naninira ngayon. Kayo mga babayan, yan, sinabihan si BP, siya pa doon naninira. Samantalang hindi naman kayo inaano ni BP dati. Na hanggang sa panahon na to, sabihan nyo na si BP pa ngayon ang babalahura at nang babastos sa inyong congressman. Oh, Diyos ko. Tagilid na kayo, badam, hindi na kayo mananalo. Hindi na kami magpapabudol muli. Kahit yung mga taga-distrito nyo dyan, ilan lang ba yung kasama nyo dyan? Naka, gising na ho yung mga taong bayan sa mga pinaggagawa ng mga yan. Kaya pag nanalo na naman yan, magpapatawag na naman ng hearing yan. Wala na, puro hearing na lang hanggang sa matapos sila sa kanilang termino. Hearing na lang ng hearing. Asan na yung mga batas, mga dapat ay gawin, unahin ng Pilipino? Di ba? Wala. Dapat, no? Wala nang mauupo na mga katulad ng mga yan. Dahil ay puro hearing lang ang ginagawa, puro mga paninira. Hindi nyo nga mapatunayan na si BP is corrupt. Ano nga kayo sa COA, ayaw nyo pa rin paniniwalaan. Gusto nyo kayo na lang yung magsasalita at kayo na lang dapat paniniwalaan. Grabe na ho kayo. Masyado na ho kayong makapangyarihan. Dapat yung taong bayan ho ang inuuna. Hindi yung kayo ay niluklok lang dyan sa pinaupuan nyo. Kung bakit kayo ay nagkakaroon kayo ng malalupit na mga relo. Di ba? So mga babayan, itong napanood nyo na to, ito yung sample, no, ng mga tao na dapat na natin hindi susuportahan. Wag nyo na susuportahan itong mga gunray. At dapat ay mamuhay na lang sila ng normal na mga nilalang dito sa mundo. Hindi na sila pwedeng maglingkod sa bayan natin. Ito, panoorin nyo. Itong mga ganitong mga kandidato, no, ito ang dapat nating sinusuportahan. Itong Team Duterte, ito ang sinasabi ko sa inyo mga babayan. Ito, napakaganda nito. Panoorin muna natin. Huwag nyo kakalimutan Pastor Kibuloy, kung gusto nyong maging kaparehas ng KOJC, yung Kingdom of Church, yung kanilang napakagandang simbahan, at aayusin niya yung Pilipinas. Pangako yan ni kay Pastor Kibuloy at ng team PDP Laban. Kakaisa yan sila. Kaya kailangan wag tayong magbabagtaw, no? Pagka Duterte na kaagad, tapos sinagdag ni Vice President na si Villar, bahala na kayo kung iboboto nyo pa si Aimee. Maraming galit na no to Aimee. Planado lang yan. Hindi ko alam kung anong plano ni BP dyan. Baka gusto lang ipahiya sa bandang huli na hindi na mananalo to si Aimee. Pero syempre support tayo kay BP. Pero bahala ng taong bayan kung papabudol pa ulit. So ito mga babayan, panoorin natin to. Ganito ang napakagandang leader sa Pilipinas. No to budol again mga babayan. Panoorin natin to ha. Ito ang malupit. Ito ang masarap panoorin na mararamdaman mo sa puso mo na dapat ito ang ganitong mga kandidato ang sinusuportahan natin. Tingnan nyo, panoorin nito. Lupit nito mga kababayan. Ito. Immediate relief assistance to those affected by natural disasters and calamities. As proof of his competence, he presented his 40 years of stewardship in the Kingdom of Jesus Christ, or KOJC, as his Exhibit A. Pastor Apollo Kibuloy wants to bring change and continue to advance the goals for a better and more developed Philippines. He ran in elections because of his faith in God and love for the people who wanted to participate in solutions for the country.
numero 53 sa balota, Apollo Kibuloy. Panoorin po natin ito. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, pinuno ng fastest growing congregation ng Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyong nasasakupan sa buong mundo. Matibay sa prinsipyo, tapat na kaibigan, may pag-ibig sa Diyos at masasabi sa bayan. Nakapaglat ng Pilipino magmahal sa Pilipinas. Bakit siya tumatakbo bilang senador? Upang ipaglaban ang mustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte na uunawaan niya ang pang-aapi at kawalan ng mustisya. Marahas na ginulo at nilapastangan ng mga kapulisan ng Pilipinas ang kapayapaan at kabanalan ng mga sagradong lugar ng Kingdom of Jesus Christ. Sa loob ng 16 na araw, iligal nilang kinugkop ang KOJC Central Headquarters sa Davao City. Gamit ang isang illegal na warrant, ginawa nilang war zone ang banal na dakong ito. To anyone, there's nothing, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Wait, bigyan ito ng ano. Walang baril, kahit isa. Oh. Okay. So, yan, narinig nyo mga babayan ha. Walang pumasok na isang pulis na walang baril, no, ano, na talagang walang baril daw. Sino nagpapakalat ng fake news? Eh, di siyempre, ito si Bongbong Marcos. Di ba, naging issue yan. Kitang-kita po yan sa live. Merong baril ho na naipasok dyan sa loob ng KOJC. So, galit na galit ho itong mga ere sa mga fake news. Eh, unang-una naman na nagbibigay ng fake news, itong si BBM. Kitang-kita nyo ha. O, yan, narinig nyo ha. Wala hong baril na naipasok sa loob ng KOJC. O, paano yan? Ano? Anti-Claire. Ano ba yan? Pangulo mo, fake news. Walang baril. Eh, kita-kita may ebidensya yan. Naging maraming content na yan ng Banateros. No? Sabihin nyo, walang baril na nakapasok sa KOJC. So, sino ang fake news ngayon? Sino ang unang-unang legit na fake news? O, di ba si BBM? My God. You know. So ano human rights violation? Takundangang niyuyurakan at hinahamak ang batas na naghihiwalay sa simbahan ng Estado. Para lamang pilitin si Pastor Apollo C. Kibuloy na yumuko sa kanila. Kaya yun ay pinag-isipan na para talagang pinag-isipan. So, ang importante na wala na sito. Noong Setyembre 8, 2024, sumuko si Pastor Apollo C. Kibuloy sa ISAF upang itigil ang pang-aabuso sa mga miyembro ng KOJC sa Davao City. Ginawa nilang tropeyo si Pastor Apollo C. Kibuloy, isang simbolo ng kanila umunong tagumpay sa pang-aapi at isang babala sa sino mang lalaban sa kanila. Hinamak at inusig, hindi dahil sa isang krimen, kundi dahil sa kanyang paninindigang hindi kayang bilhin. Founder Apollo Kibuloy, this Apollo Kibuloy is presented to the media. Paulit-ulit na mga paratang na kasinungalingan. Gawa-gawa akusasyon, isang copy-paste na serye ng kaso dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Frozen assets. Pilit na pinatahimik ang Sunshine Media Network International. Hindi tumigil ang pag-uusig. Bakit inuusig si Pastor Apollo C. Kibuloy? Dahil nilalabanan ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang CPP-NPA-NDF, illegal na droga at korupsyon. Dahil hindi siya lumuluhod sa makapangyarihan. Dahil kasama niya ang mga Duterte at mga ordinaryong mamamayang walang boses. Dahil sa pamamagitan ng SMNI, inilalantad niya ang katiwalian at kasinungalingan
Ito ang mukha ng kawalang katarungan. Siya ang naging sagisag ng pampulitikang pag-uusig sa Pilipinas. How to be in... Alam niyo kung saan ko nababagay yung Timuloy na Tulad ng mga naapi noon. Ngayon, siya ang larawan ng paglaban. At ang mga pinagtatangkaang patahimikin ay kasama niya sa paninindigan. Bakit mo siya kailangang iboto? Ganito na ang Pilipinas ngayon. Binulok ng kasamaan. Ninakaw ng mga gani. Unti-unting sinisira. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, galit sa korupsyon. Ang Exhibit A niya ay ang KOJC. Maunlad, disiplinado, parang first world country. Simple lang ang layunin niya. Ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Ganito ang magiging Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Isang bayang muling pabango, malaya sa korupsyon, malinis, makatarungan. Isang bansa na mula sa bayan, pinamamahalaan ng bayan at para sa bayan. Pastor Apollo C. Kibuloy para Senador. Mr. Zero Corruption. Death penalty sa kurap. Tuloy ang laban sa droga at CPP-NPA-NDF. Makakalikasan. Boses ng mga inaapi. Ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo C. Kibuloy para sa Senado. Vote straight, PDP laban. Vote Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa balota. Para kay Pastor Apollo Kibuloy, nandito si Nori Cardona, Executive Secretary ng KOD. So yan guys, nakita nyo naman yung plano at ay mission ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Napakaganda, magkaroon ng bullet train, di ba? Malinis, zero corrupt, tapos bitay sa mga corrupt na mahuhuli. Yan ang maganda. Kahit sinong Pilipino tanungin mo, yan ang napakaganda. Ngayon, itong alyansa, sabi ni BBM, maraming napatunayan. Ano napatunayan? Diyos ko. Apakagaling yung magsalita. Apakagaling yung mga budol. Yung bigas, no? Ngayong malapit na, ilang araw na lang yung election, ilabas nyo pa yung 20 kilos na bigas. My God. I hate drugs. Ito mga babayang, kitang-kita nyo na ang plano ni Pastor Kibuloy at ang kanyang team PDP Laban. Magkakaisa po dapat yan, huwag nyong iiwan. Ngayon, itong mga ganitong mga kandidato na gusto maglingkod sa bansang Pilipinas, pagbigyan ho natin. Huwag ho natin iiwan ni isa sa kanila sa team ni Tatay Digong. Kung gaano kalupit si Tatay Digong nung panahon na siya ay nanunungkulan, kung gaano siya karami na mga nagawa sa Pilipinas, itutuloy ho ng Team Duterte. Kasi si Tatay Digong matanda na, siya na lang magiging advisor. At ito na, lalong-lalo andito si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, hihiramin lang natin din ito sa sa KOJC. Alam niyo naman, napaka busy po na pastor. Napakaraming mga miyembro na kanyang inaalagaan, pero tanggapin niya yung hamon na pagiging senador sa buong Pilipinas. Sana dapat susuportahan po natin. At kami po ng mga DDS vlogger, no, na magbabalita sa inyo pag sila po ay nakaupo na, matatapos na yung Marites, kami naman ho ang magbabalita ng mga nagagawa nila ho sa Pilipinas. Para po, wag natin asahan yung mga live stream media niyan. Tayo lang nila ng SMNI para sureball na ang balita ay patas, hindi bias. Ngayon mga babayan, pag ito nanalo itong Team Duterte, Team PDP Laban, siyempre wala na mga hearing-hearing yan sa mga Senado about sa mga Marites. Ngayon kami, ibabalita ho namin sa inyo kung ano yung mga nagagawa sa Pilipinas, anong ikaaganda, yan ang ibablog natin, no? Ngayon kami po ng mga Banateros vloggers, ito yung plano dyan.
Ngayon kami mga Banateros vloggers, ipapadala kami sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Yan yung plano na pag-usapan namin ni Tol J. Pupunta kami sa ganitong lugar, magdadala kami ng ganitong tulong, naka-vlog ho yan. Kami ho ang parang kami po yung magba-vlog at mapapanood nyo po yan sa mga Banateros. Yan po yung plano. Ngayon, kung mayroong itong PDP laban, no? Kasi kami nga ho yung mga sa team ng vloggers ng Banateros, nga kanila Boss Banat Bay. Pag pinadala kami, halimbawa sa Mindanao, bawa ay kalahating milyon na tulong. Yan po itutulong ho ng buo, nakasama ho yan sa vlog. Ni piso wala hong mababawas. Ganun ho kaganda yung plano na yan. Very transparency. Lalong-lalo mapapanood po ito sa SMNI, yung mga vlog natin na yan. Sana matuloy, kami talaga yung mapili, no, 'di ba? I think si Tol J naman yung alam naman ni Tol J kung paano mag charity si Boy Sardinas, kaya alam ko karapat dapat tayo diyan. Darating ang panahon, ito yung plano mga babayan, kaya sabi ko po sa inyo, iboto nyo po ang PDP laban. Okay? Ngayon, syempre, may mga tatayo naman at iluluklok naman sa gobyerno na under sa Team PDP laban, Team Duterte. Pero syempre, kami mga vloggers ng Banateros Vloggers, kami naman yung maghahatid sa inyo kasi may mga channel kami. Ito, pinapunta kami ng Banateros Brothers dito sa may Cebu. Meron ho kaming dalang halagang 300,000 pesos na halaga ng mga seeds sa mga buton na pamimigay po sa mga kababayan natin. No? Yan po ay naka-vlog. Iba-vlog po yan. At ay transparency kung ano yung ipapadala ng Banateros Brothers, yun po yung naka-vlog. Okay? Para po mas maraming matutulungan. Zero corruption po yan. O magtiwala lang po kayo sa Team Duterte. At lalong-lalo po dito kay Pastor Kibuloy kasi ito ay talagang takot sa Panginoon at ay gusto lang talaga niya maiayos ang bansang Pilipinas kasi huling-huli na po tayo sa mga bansa na umaasenso kasi nga po sa korupsyon. So itong Team Duterte, zero corruption po yan at ipapakita ho namin sa inyo pagka gumagana na yan. Kaya dito lang kayo sa mga channel namin kasi pagdating na nanalo na sila, wala nang marites o content, ay i-content naman natin yung mga pagbabago na unting-unting mararating ng Pilipinas. O di ba? Yan ang mission natin. Kaya ngayon mga kababayan, habang hindi pa natin 'to nakakamit, no? Ay magkaisa po tayo. Sabihin niyo po sa mga anak niyo, mga kumare niyo, kumpare niyo, pagbigyan natin at isureball natin na manalo itong Team Duterte. Okay? Para maiwasan na yung mga puro hearing na dyan, sa puro marites na yan, no? Puro siraan na yan. Nakakalimutan na ang hearing, paano ikakaganda ang Pilipinas. Wala na tayong narinig. Puro hearing. Dapat may hearing. Ito ang gagawin sa Pilipinas. Wala eh. Puro Duterte na lang ang pinag-uusapan. Hindi ba? Ngayon, kung matatalo na itong kalaban natin, uupo ang Team PDP laban. Okay? Tatapos na yung mga marites niya. Magagandang mga content na, magagandang mga usapan, magagandang mga project na ang pag-uusapan natin. Yun po yung gagawin natin susunod. Okay? Yun ang pinakamagandang balita po na mas maganda. At yun nga mga kababayan, no, panoorin natin tong full video na ipapalabas natin susunod na bago matapos tayo magsalita. Ipi-play ko tong video na to at ipapakita sa video nito yung mga full video na plano ni Pastor Kibuloy. At kung tatagal din kayo at medyo mahaba, kukuha na lang ako ng mga clips dito na magaganda para ipaliwanag sa inyo yung plano ng Team PDP laban sa bansang Pilipinas. Di ba? Alam nyo, nakakilabot po mga babayan, lalo kung ramdam mo yung mga sinasabi ng Team PDP laban. No? Itong Tatang Digong naman natin, grabe naman din niyang ginawa niyan. Halos ibuhos niya na yung kanyang buhay, no, sa Pilipinas, kaso kapos talaga yung taon. Ngayon, kung katapos niya, pumalit na naman itong mga ganre, ubusin na yung pera natin, kawawa na naman ang Pilipinas. So mga babayan,
nagustuhan mo tong video natin, i-like mo, i-share mo para mapanood ng mga kababayan natin. Ipi-play ko tong full video, panoorin nyo po. At ay talagang mapapa-oo ka na. Sasabihin mo sa comment section, sige, Team PDP laban tayo. Ilang tulog na lang mga kababayan. Sana hindi masayang yung ating pagdadakdak dito. Mananalo tayo. Panalangin sa Panginoon, gaganda itong bansa natin kasi dito naman tayo nakatira. Kasi dito yung apo, mga anak, tulong-tulong lang. Talagang nasa namamahala lang ang ikakaganda ng Pilipinas. So, play mo na yan, boy. Panoorin nyo po ang full video. Let's go! Na magising tayo. Labanan natin ang sistema. Tumayo tayo muli. At sa pamamagitan ng ating pagboto sa lahat ng i-endorso ni Tatay Digong, naniniwala kayo na may babalik muli natin ang pamamahala katulad ng nandito rin si Tatay Digong? Sino naniniwala? Parang konti lang. Naniniwala kayo pag binoto natin ng Duterte, parang nandito rin si Tatay? Kasi ang may puso sa paglilingkod, tunay na malasakit sa kapwa at sa mga mamamayan, at lalong-lalo na sa ating nag-iisang inang bayan. Proteksyonahan natin ang inang bayan. Huwag nating hayaang lubusan na tayong malugmok. Kaya ang gusto ni Pastor na mangyari, alam natin zero corruption. At ang programa ni Tatay Digong laban sa CPP, NPA, NDF, ipapatuloy niya hanggang mawala ang salot sa lipunang ito. Wala na sila sa bundok, nakaupo na sila sa pamahalaan. Kaya sa pamamagitan ng ating pagboto ng tama, iluklok natin yung tunay na maglilingkod sa ating bayan. Maasahan ba natin yon? Sige nga! So nagpapasalamat tayo dahil alam natin na ang boto para kay Pastor, para sa Duterte, ay boto para sa hustisya. Boto para sa mga inaapi at walang katarungan. Nagpapasalamat tayo dahil palaging turo sa amin ni Pastor, wala man kaming maipapangako. Pero nakikita na ng mundo kung ano ang nagawa ni Pastor sa KOJC. For 40 years, mula sa wala kaming kinakain, hanggang ngayon na pinagpala ang ministry ni Pastor, kung paano siya namahala na walang korupsyon, kaya pinagpapala ang kingdom. At ang palaging tinuturo sa amin ni Pastor na values, be kind, be humble, and be generous. Maging mabuti ka sa iyong kapwa, maging mapakumbaba ka, at maging mapagbigay ka. Yan ang spirito ng kingdom, because the kingdom is a kingdom of giver. Kaya yun ang sabi ni Pastor, palaging bibigay. Kasi di ba naging pangako ni Pastor na pag siya'y pagpapalain, i-share niya yung pagpapala. So, ang nakita ni Pastor at binigay sa kanya sa kanyang puso, na kung ano ang nagawa niya si KOJC, yun din ang gusto niyang mangyari sa Pilipinas. Gusto niyo ba na maging malusog, maging maging pinagpala ang Pilipinas? Maging maganda ang Pilipinas? Maging malinis ang Pilipinas? At maging malaya ang Pilipinas sa karukhaan? Ang mukha, yung face ng poverty, yun talagang pinakaayaw ni Pastor na makita. Kaya kung nakapunta kayo sa compound ng kingdom, kahit yung dahon, ayaw ni Pastor yung may makita siya na nalantaan na or natuyo na dahon. Because it's the face of decay. Ayaw ni Pastor, kaya green. Ewan ko kung nakikita sa video, yung Prayer Mountain at Glory Mountain, palaging pristine at green. Kasi yun ang kulay ng buhay. So ganun si Pastor. At isa pang tinuro ni Pastor, at isa pang sinabi ni Pastor na gusto niyang ipaabot, si Pastor, maasahan yung hindi siya titiklop sa pera, hindi siya luluhod sa anumang kapangyarihan, hindi siya natatakot na manindigan sa katotohanan sa katarungan. So huwag kayong mag-alala, kung si Pastor pa, hindi ko naman kailangan yung sweldo, kasi hindi na niya kailangan, pinagpala na yung kingdom, kaya nga marami rin pinagpapala.
ibibigay niya. Para palaging sinasabi ni Pastor, kahit gaano ka pa ka-edukado, kahit gaano pa kataas yung dunong mo, kahit gaano ka pa karangya, pero pag wala namang value ang buhay mo, wala rin. Kaya ang palaging turo ni Pastor, yung disiplina at pagmamahal sa kapwa. Nakita niyo yung siege. Malagim, mahirap, masakit. Lulusubin ka ng libo-libong pulis sa pamamahay mo at hindi sila aalis, doon na matutulog, manggugulo, mananakot. Hindi isang araw, hindi dalawa, hindi rin tatlo. Hindi namin alam kung kailan matatapos. Nandun kami palagi sa harap, araw-araw. Wala si Pastor, wala rin. Kami-kami lang. Pero dahil may Diyos sa langit na dinidinig ang ating dalangin, dininig niya ang dalangin namin, yun nga, ang kapalit ay si Pastor. Si Pastor din ang nag-alay ng buhay niya. Ganon si Pastor kung mag-alaga sa Kingdom of Jesus Christ, kaya kami lahat ng members, kahit anong akusasyon, kahit ano pang sinasabi na iba, alam namin ang katotohanan. Kilala namin kung sino si Pastor Apollo Kibuloy. Para sa amin, siya ang aming liwanag, ang aming ilaw, ang nagagabay sa amin. Ama ng Kingdom of Jesus Christ. Ganon din naging ama natin si PRRD nung siya ay naglingkod sa Pilipinas bilang ating presidente. Ngayon, nararamdaman pa ba natin na may ama ang Pilipinas? May namamahala pa ba? May mapupuntahan pa ba tayo? Meron pa? Meron ba? Parang wala. So kailangan natin uli ng ama sa Pilipinas na aaruga sa atin at mamamahala ng tunay, mamamahala para sa ating bayan. Kaya ituloy ang laban. Si Pastor hindi, pumasok man siya sa politika, pero sabi niya, hindi ako politiko, leader ako. Hindi lang siya leader, survivor si Pastor, overcomer si Pastor, kahit nasa piitan siya, patuloy pa rin siya. Ang kanyang plano para sa ating bansa ay nagpapatuloy. Kaya ngayon, every Sunday, every week, live ang SMNI rally sa buong bansa dahil gusto niya ipaabot sa inyo mga mamamayan ano ang kanyang gusto para sa bansang Pilipinas. Sabay-sabay nating ayusin ang Pilipinas kasama ang Duterte. Sino sasabay? Sino makikisa kay Pastor Apollo Kibuloy? Tumayo nga ang gusto makisa sa Duterte! 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 Salamat! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Magandang gabi sa inyong lahat! 53 Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang susunod po nating magiging senador ay isang doktor, isang pediatrician, at sikat na sikat sa Facebook, 2.7 million followers. Yan po yung sa Facebook, makikita nyo yung Dr. Richard at Erica Mata. Isa siyang health advocate, doktor sa Davao City at former World Health Consultant ng dengue fever. Isa siyang well-awarded doctor at may malasakit sa bayan. Numero 42, Richard Doc Marites Mata. Panorin po natin ito. Tapos may idagdag kami, kung sakali lang. Total makatulong ito. But taga Davao kasi ito. So, isasali ko lang rin baka. Doktor ito. Pero ang balita ko, mga 8 na pasyente niya namatay na.
Either mali yung medisina binigay niya o pinatay niya kasi ayaw magbayad. Dr. Mata. Vote number 42, Mata Doc Marites sa Senado. Ma-ri-tes is short for Mata Richard Tesoro. Number 42, Doc Richard Mata. Magandang gabi, Pangasinan! Magandang gabi, Magandang! Na-miss nyo si tatay, no? Nakita niyo yung video, di ba? Nakaka-miss. Actually, even before na kinuha si tatay, nakaka-miss na naman talaga eh. Nung interview ako sa isang TV station, sabi niya, anong diferensya ng administrasyon ngayon saka yung kay FPRRD? Ang nasabi ko, immediately sa utak ko, noong panahon ni FPRRD, ang priority ang tao. Ngayon, ang priority ang mga politicians. Tama ba? Dati kahit hirap tayo dahil pandemic, pero nakikita mo si Tatay Digong na nag-e-effort na paano isolve itong mga malaking problema. Kaya ramdam na ramdam mo na may tatay. Correct? Honestly, ako ngayon, hindi ko nararamdaman. Ang nakakaramdam lang yung mga kasamahan nilang politicians. Parang this is the best administration ever. Correct ba? Kasi dami nilang fans. Idadaan pa sa kanila. Ako po si Dr. Richard Tesoro Mata. Bakit naging Marites? Sino ba followers ko dito? Taas ang kamay. Sa mga hindi pa nag-follow, please follow Dr. Richard and Erica Mata Facebook page. 2.7 million yon ang followers doon. Updated kasi. Showbiz updated. Politics updated. Kaya sinabi ng mga followers ko, Dok, hindi ka lang doktor. Dr. Marites ka. Doon nagsimula. Ngayon, napansin ko, yung pangalan ko, Marites for short. Correct? Mata, Richard, Tesoro, de Marites. Tama ba? Tama. Kaya naging Doc Marites. Ako po'y Tesoro. Si Senator Bongo ay isang Tesoro din, middle name. Dahil si Senator Bongo po ay aking pamangkin, anak siya ng aking pinsan. Pero yung bang, meron kayong ganyan, di ba? Na pamangkin mo pero kaedad kayo. So hindi yan nag-bless si Senator Bongo sa akin na amin ako. Bless, hindi ako. Ayaw ko din, di ba? Tatanda tayo. Sabay kaming lumaki. Nung naging senador po siya, ako po yung naging consultant niya in the backgrounds, nag-a-advise regarding COVID, regarding vaccines, regarding PhilHealth, at iba't iba pang mga health na projects ni Senator Bongo. Bili ba kayo kay Senator Bongo? Palakpakan naman dyan for Senator Bongo! Galing-galing talaga ni Senator Bong. Ngayon, gusto kong sumali dahil gusto natin i-expand palalo ang na-achieve ni Senator Bongo. Ang PDP Laban may Senator Bongo. Ang PDP Laban nagdagdag pa ng Dr. Marites, Doc Richard Mata. Yung kabila ba? Sino ang pang-health nila doon? Meron ba? May doktor ba ang kabila? Kaya pala ang technique nila mali-mali. Ang solusyon nila sa health, kunan ng pera ang PhilHealth, ilipat daw para pang-build ng mga bridges. Tama ba yun? Ang solusyon daw sa health, huwag lagyan ng pondo ang health. Para mas maganda ang serbisyo ng health, huwag lagyan i-zero ang PhilHealth. Tama ba yun? Mali yun para sa PDP Laban, mali yun. Ang tama ay ang kay Senator Bongo.
punta ka ng public hospital, pag na-admit ka, yung kulang ibibigay ng malasakit centers. Tama ba? Ngayon ako po isang private doctor, pediatrician po ako. Napansin ko, sa private hospital, pagpa-discharge na ang pasyente, lalabas ang watcher kasi pipila doon kay congressman. Tama ba? Buti pang public, merong malasakit centers. Ang private, walang malasakit centers. Yan po ang gustong project natin. Dahil hindi po ibig sabihin na nagpa-admit ka ng private hospital, ibig sabihin ay mayaman ka. Tama ba yun? Private hospital, ako doon kasi mayaman ako. Ganun ba? Hindi nagpa-private hospital, kaya puno ang public. Nagpa-private hospital kasi may paborito kayong doktor na bilib kayo na isip ang anak nyo. Kasalanan ba yun? So natural na na-admit din tayo sa private. Kaya ang ambisyon natin, gusto natin na may malasakit center ang public hospital, may malasakit center ang private hospital. Agree ba kayo doon? Eh, Dok, walang pera, Dok, ang Pilipinas. Anong walang pera? Ang daming pera sa ayuda. Correct? Payag ba kayo na hindi na kayo makakatanggap ng ayuda? Pero kung ma-admit kayo, libre. Payag. Alam niyo sa Brazil, sabi nung kaibigan ko sa Brazil, Dok, simple lang ang Brazil. Third world country lang ang Brazil. Pero kung ma-admit kami, libre. Ibig sabihin, kaya pala, hindi pala kailangan maging USA tayo para maging libre ang paggamot. Kailangan lang i-priority. Kailangan lang priority, bigyan ng pansin. Importante. Yung ginawa ngayon, kinuna ng pera ang PhilHealth, zinero budget ang PhilHealth, hindi priority ang kalusugan sa administrasyon ngayon. Ang priority is unahin natin yan, dagdagan natin yan, ano itong dapat ilagay dyan. Kasi ang karamihan ng tao, walang excess na pera para ready kung ma-admit mamayang gabi. Kayo ready ba kayo na mayroon kayong excess budget sa bahay nyo? Or sa bangko na, sige lang Dok, pag ma-admit ako, may pera pa ako for hospitalization. Halos wala. Dahil kung may pera man tayo, pagkain, tuition, damit, nagiging last ang hospitalization, pero kailangan may hospitalization. Kasi kung parati tayong may sakit, hindi aasenso ang Pilipinas. Correct ba? So yan ang gusto natin. Kung priority nyo ang health, lagyan nyo ng doktor ang Senado. Tama ba? Ako po'y pediatrician, gusto ko tulungan din ang may mga autism, dapat may libreng check-up, mabilis ang check-up, may libreng therapy. Tama ba? Ako po'y expert ng dengue fever. Kailangan pa nating i-improve ang dengue treatment dahil araw-araw may nagkakadengue at alam ko ang solusyon. Galing po ako sa Thailand, alam ko ang solusyon. Magiging less or walang mamamatay sa dengue pag ito po ay i-follow. Dahil WHO po ako, alam ko ano yung mga kulang dito sa Pilipinas. Ito pa rin K-12. Dinagdagan ng 2 taon. Excited ba kayo sa K-12? Dinagdagan ng 2 taon. Additional budget, additional pamasahe, additional lunch, additional... Tapos pa, nung nag-K-12 na ang anak nyo, naging bright na masyado kay K-12 na. Katulad lang. Kaya lang nandiyan na yung K-12, pero kailangan may tututok dyan. Kailangan ang mga tao ay magsasabing masaya kami sa K-12. As of the moment, hindi pa masaya ang mga tao. Gawa natin ang paraan na kailangan makasabi na kayo, Dok, buti na lang may K-12. As of now, hindi nyo pa nararamdaman. Isa dyan is maganda, tanggalan yung mga subjects na paulit-ulit. Pilipino na naman, history na naman, English na naman, bayan na naman. Dapat ang college magkunti din ang taon. Tama ba? Kasi karamihan ng mga Pilipino gustong mag-college graduate. Hindi karamihan ng Pilipino na pagkatapos ng K-12 mag-apply na ng sa gasoline boy. Karamihan ng Pilipino
Dok, basta may mura lang tuition, gusto namin magkolehiyo ang anak ko. Nahirapan tuloy talaga ngayon kasi may 2 years pang kulang na dapat nilang abutin. Tutukan natin yan pag ilagay niyo si Dr. Mata dahil ako po, dahil ako po isang pediatrician, malapit po tayo sa mga bata. And then kailangan po talaga na tutukan natin ang freedom of speech. Ako po isang vlogger, pinatawag ako sa TRICOM. Gusto nilang patahimikin ang mga vloggers. Kailangan allowed tayong magsalita. Kayong mga netizens, kayong mga vloggers, kasama natin po ang PDP Laban dahil pinoproteksyonan ng PDP Laban ng Duterte ang ating freedom of speech. Tama ba? Okay ba sa inyo na bawal na kayong magsalita? Bawal na kayong mag-comment? You should have the freedom. Kaya kung vloggers kayo, netizen kayo, kasama kayo ng PDP Laban, huwag niyong kalimutan ang Duterte. Bakit? Dahil ito ay protest vote. Alam niyo ibig sabihin ng protest vote? Nagprotesta ka. May gusto kang ipaalam sa administration. Kung magpili-pili ka ng iba dito, i-mix and match mo, hindi maramdaman ng administration ang hinaing mo. Kasi nagkuha ka din sa kanila, di gusto mo pala ang administration. Gusto mo pala kunan ng PhilHealth ng pera. I-Duterte mo para maramdaman nila na may mali sila. Tama ba? Kayo na bahala sa 11 and 12. O pwede wala na lang 11 and 12. Pwede po. Kailangan maramdaman nila ang Duterte. Tama ba? Palakpakan muna. Alam niyo ba na marunong din ako mag-Elias? Ha? Maraming salamat po sa lahat na nag-rate kay KPL. Maraming salamat po sa lahat na nag-rate sa aking karawan. Maraming salamat po. Minsan pero pag kami nakita aking panggigigilan ko sa titikik. Sa Manila ako ay nananabik. Mabaliw-baliw ako sa kanyang mga halik. Okay lang di maiwasan na mamiss paminsan-minsan pero pag kami nakita aking panggigigilan ko sa titikik. Duterte! 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 Magandang gabi. Salamat po sa lahat. Number 42, Doc Richard Mata. Bisaya na Bisaya, yun ha? Talagang ang mga Bisaya talaga magagaling sumayaw. Nakita niyo yung mga giling-giling niyo. Alam niyo ba yung budots? Galing yan sa Davao. Alam niyo ba ako, nung bata pa ako, may pangarap na akong makapangasawa ng Bisaya. Tanungin niyo bakit? Kasi ang Bisaya, kahit matanda na, matigas pa rin ang dila. Yung susunod nating senador, mamaya, sabihin nyo, sample. Sample pa kayo sample nyo para naman kumanta, diba? Dahil ang ipakikilala kong susunod na senador ay may pangarap para sa bayan na mas matayog pa sa bundok. Nakilala siya bilang isang songwriter at singer sa larangan ng showbiz. Isa siyang honors student sa kanyang klase na nagtapos sa pag-aaral sa Ateneo de Manila noong 1997 bago siya nakilala sa showbiz bilang isang tunay na musikero. Naghangad mag-abogado kung kaya't nag-aaral at nagtapos sa University of the East at ngayon ay naging ganap ng abogado. Imagine, showbiz na abogado pa. Naglingkod sa PAGCOR sa Administrasyong Duterte mula sa pagiging Assistant Vice President ng Entertainment, umangat sa Vice Presidente sa Corporate Social Responsibility upang maglingkod sa mga biktima ng sakuna at kahirapan. At sa huli ay naging miyembro ng Board of Directors. Ngayong 2025 bilang isa sa mga kandidato sa pagkasenador ng Duterte, siya ang ating numero 10 sa balota. Kaya sabay-sabay nating anyayahan ang abogado, public servant, musikero,
at susunod na senador ng Republika ng Pilipinas, sabay-sabay nating kantahin ang Let Him Be the One. O, diba? Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Attorney Yes po, sa Pangasinan po ito. Senator Jimmy Bondo. Number 10, Senadora. Number 10, Senadora. Jerry Bondo. Abogado, musikero. Jerry Bondo. Sa Senado, Igoto. Sa Senado, Jerry Bondo. Igoto. Sa Senado, sa Senado, Jerry Bondo. Jimmy Bondo. Number 10, Senadora. Attorney Jimmy Bondo. Sampo, sampo, sampo. Copyright na naman. Pwede ba? Copyright. Magpangakuan tayo sa isa't isa ngayong gabi na ibabalik natin si Tatay Digong. Hindi natin papayagang ma-impeach si VP Sara at iboboto natin ang Duterte. Pakinggan po natin muna ang aking awitin. Tama na, sobra na, kinuha niyo ang aming ama. Tama na, sobra na, hindi niyo ba nagdarama? Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong, kasarila'y nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong. Tama na, sobra na, tinama lang niya ang mali. Tama na, sobra na, buong bansa naapi. Si Digong ay naglingkod
Mahal niyo pa rin ba si Duterte? Isigaw niyo, Duterte! Alam ko po na mas kilala ninyo ako bilang singer. Alam ko po yun. Yung iba po, pareho po kami ni Philip ng problema. Kuminsan po, kapag ang pakay mo sa buhay ay magpaligaya ng tao, kuminsan po nilalait po ng tao yung sining, yung pagpapaligaya, yung tinatawag nilang entertainment. Ang gusto ko lang parating sa inyo na sa kasaysayan po ng ating bansang Pilipinas, napakadami pong artista at napakadami pong awitin ang nagsalba sa bayan na ito. Alam niyo po, pag nagsispeech ako, ang haba-haba ng sinasabi ko, abogado din po ako, ang dami kong sinasabi tungkol sa batas. Pagdating po sa dulo, sumisigaw yung tao, sample, ganyan. Kaya pwede po ba, mamili na po kayo. Ano ba gusto nyo? Speech o sample? Sample? Kita nyo? Kaya hindi ako tumataas sa survey. Ano? Speech muna bago sample. Marami pang ibang magsasalita. Ganito na lang, magsalita ako 5 minutes lang. Tapos kakantahan ko na kayo. Okay lang? Kasi po, nandyan po. Pagkatapos ko, si Philip Salvador, nandyan. Rodante Marcoleta. Senator Bato de la Rosa. O, nagsalita na si Doc Mata, si JB Hinlo. Hindi ko alam kung sino pa yung ibang dadating, sasabihin ko na lang mamaya, surprise na lang po. Magsasalita lang akong konti, okay lang po ba? Kailan? Sige po. Pinakinggan nyo bang maigi yung ibalik nyo si Tatay Digong? Pinakinggan nyo maigi? Yes. Masakit, di ba? Kakayak. Alam niyo po, kami, ng mga senatorial candidates, nasa Hong Kong po kami noon. Nasa Hong Kong. Biglang nabalitaan namin, pag uwi daw namin, meron daw dadakip kay Tatay Digong. Sa totoo po, halos walang maniwala sa amin kasi sabi namin, di naman siguro, baka chismis lang yan. Pag uwi po namin, kinuha si Tatay Digong, diniretso sa Villamor, tapos dinala sa Netherlands. Okay lang ba yun? Kaya po meron na Salamat po, akong Benz sabi ko Vlog. sa inyo 5 minutes. Sasabihin kong mabilis na bibilis ang tatlo kong gustong sabihin. Una sa lahat, hindi po tayo saklaw ng ICC. Hindi po tayo saklaw ng kahit sinong ibang bayan. Tama po ba? We are a sovereign nation. Meron po tayong kasarinlan. Gumagana po ang ating piskalya at ang ating hukuman. Bakit po? Kayo po ba, Nay, kunyari, nakapatay po kayo? Kunwari lang naman, no? Nakapatay kayo. Dadalin ba kayo sa ibang bayan para litisin? Hindi, di ba? Dito tayo magtuos. Yung iba dito, merong konting question sa mga ginawa ni Pangulong Duterte. O sige, okay, fine. Benz Vlog, hindi Kung sigurado. meron kayong problema sa mga ginawa ni Pangulong Duterte, aba, dito natin litisin. Tama? Papayag ba kayo, mga puti ang naglilitis sa ating mga Pilipino? Kung pwede nilang gawin yan sa dating presidente, paano pa tayo? Tama? Number 2, ilan po ang bumoto kay Vice President Inday Sara? Ilan sa inyo bumoto? Yes! Ha? O halos lahat. 32 million po. 32 million! Ipapa-impeach ng 300 na congressman? Papayag kayo? Yes! Tapos yung batayan nila, meron daw silang meron daw ninakaw na maliit daw. Samantalang sila'y ninanakaw nila trilyon. Trilyon ang ninanakaw nila. Tama. Mura ba bigas? Magkano bigas? O 50, sabi 20, di ba? 20 na daw gayon sa Visayas. Bakit? Sa Visayas lang ba nagugutom? Tsaka isa pa, naniniwala ba kayo magtatagal yung 20 pesos sa Visayas?
Alam niyo po, kahit po sa Biblia, sa mga naniniwala po sa inyo sa ganyan, ang nakalagay po dyan, ang real growth is real slow. Ang totoo pong growth, mabagal. Kaya nga may mga parable of the mustard seed, mga ganyan. Ang kaharian daw ng Panginoon, parang kinalat ng mga binhi. Tapos iintayin mong tumubo. Tama. Di ba may lumabas dati na reels? Sa mga reels, may lumabas na pagtanim daw ngayon ng palay, bukas aanihin na. Di ba nagtawanan tayo lahat doon? Kasi ang problema po sa administrasyon nito, lahat minamadali. Pag-aresto kay Pangulo, minamadali. Pagkuha sa kapangyarihan, minamadali. Tama? Hindi po pwedeng basta sabihin ng Pangulo, o sige, bukas 20 na yung bigas. Bakit? Nag-invest ba tayo sa agrikultura? Nagbigay ba tayo ng mga harvesting machine? Nagbigay ba tayo ng makinarya? Inayos ba natin ng irigasyon? Hindi, di ba? Paano nagmura? Alam niyo kung paano nagmura? Kasi ayuda din yan. Ayuda din yan. Pambubudol po naman yan. Agoy. Pero sige, kung makakuha kayo ng 20 pesos na bigas, di kunin nyo. Di ba, kunin nyo, bilhin nyo. Pero wag po kayong maniwala na tatagal yan. Dahil ang real growth is real slow. Bakit ba umunlad ang administrasyong Duterte? Nag-invest siya sa infrastruktura. Nag-invest siya sa farmer, sa agriculture. Kaya in mga 1 year, 2 years naramdaman natin. Nag-invest siya sa police, nagtaas siya ng sweldo. Nag-invest siya, naglagay siya ng utak, ng puso, ng panahon. Kaya gumanda ang Pilipinas. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya
bansang Pilipinas. Haba. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.